Lumabas sa report ng International Monetary Fund o IMF na 36% ng trabaho sa Pilipinas ay highly exposed sa artificial intelligence o AI. Ibig sabihin, pwedeng palitan ng AI ang human workers, lalo na yung mga nasa industriya ng clerical support, service at sales workers. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Director Patri Wirawan ng DOLE Bureau of Local Employment. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Happy New Year! Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Happy New Year po ngayon. Director, nakakabahala po itong report ng IMF sa posibleng pagkawala ng trabaho po ng human workers dahil nga sa AI. Ano ho ba ang proteksyon ng mga empleyado kaugnay nito? Yes po, patuloy natin binabantayan yung mga pagbabago po sa labor market. Kasama na po dyan yung adoption ng technology na ginagawa ngayon ng mga kumpanya. Kaya po patuloy natin inuulit sa ating mga kababayan, sa mga job seekers at sa mga manggagawa po, na patuloy po yung upskilling at reskilling natin. Isa po sa mga advocacy natin yung lifelong learning. Kaya po may mga launch po tayo ng mga upskilling, reskilling initiatives sa iba-ibang stages po ng development ng ating mga workers po. Pero nakita na po na may mga naobserbahan na ho ba natin na kumukonti o nababawasan yung workforce because of the technology, kagaya ng AI? So far po sa pag-monitor natin ng mga establishment reports po kung saan may mga nag-a-adopt ng technology at binabalita sa atin, nasa hundreds pa lang po yung report po na ito. At binomonitor po natin, batay na rin po sa mga pag-aaral na ginagawa ng mga international organizations kung ano yung mga functions or activities na napakadaling i-adopt or napakadaling palitan ng technology or ng digitalization initiatives. Kaya po, yung mga inihahanda nating mga training opportunities sa ating mga kababayan ay naka-align po dito sa mga posibleng kakailanganin or magiging in demand sa ating mga kababayan para po mas maging employable sila. May guidelines po ba ang DOLE pagdating sa pag-upgrade o paggamit ng mga kumpanya ng AI sa operasyon? Sa kasalukuyan po, wala pa po tayong sa Department of Labor and Employment po, wala pa po tayong guidelines po dyan. But of course, kasama po natin ng iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan upang magtulong-tulong at magsiguro yung paggamit po ng artificial intelligence ay angkop po at nararapat po sa ating mga manggagawa. Kasama na po natin dyan yung DICT at iba pang mga ahensya po na may kinalaman sa artificial intelligence or digitalization initiatives. Hindi po natin maikakaila na maaapektuhan po ang human workers po, lalo na po itong talagang sa pagdating po ng AI. You were saying po na naghahanda naman ang DOLE kung ano yung maitutulong sa ating mga kababayan. So you said na may training opportunities. Ano po itong mga training opportunities na ito and who can avail? Yes po. Noong first quarter po ng taon na ito, nagkaroon po tayo ng partnership with IBM kung saan may training opportunities po na nakakonect sa ating PhilJobNet. Yung PhilJobNet po, yung online job portal natin, makikita po natin doon yung mga training opportunities. Halimbawa na po, yung may kinalaman sa data analysis, digital literacy, customer support. So itong mga training opportunities po ay in partnership with IBM. Mag-i-issue po sila ng mga certificates or micro-credentials na maaari nilang gamitin at isama sa kanilang resume sa pag-apply upang ma-recognize po yung mga skills na nakuha nila mula po sa training opportunities na ito. At libre po ito para sa ating mga kababayan. Libre, kahit sino pwede? Meron po ba yung qualification na kailangan? Ang kailangan lang po natin ay mag-register po. Ito po yung online portal kung saan makikita natin yung mga available na trabaho, yung mga job fair activities. Kasama na po dito yung mga textbook institutions po natin, pati na rin po itong IBM Skills Build na training opportunity po para sa ating mga kababayan. Ano rin po ang mga nakalinyang programa ng DOLE na tulong pangkabuhayan sa mga manggagawa sa pagpasok po ng 2025? Opo, kasama na po dyan sa ating Bureau of Local Employment, yung mga youth employability programs para po sa mga kabataan natin na magiging parte ng ating future labor market. Inihahanda po natin sila sa pamamagitan po ng ating mga Job Start program, special program for employment of students at ng government internship program. Lalong-lalo na po yung mga mag-aaral o yung mga kabataan po na
huminto sa kanilang pag-aaral para masiguro po na magkaroon sila ng employable skills, binibigyan sila natin ng opportunity na magtrabaho sa government or sa private sector at susuportahan po natin yung kanilang pang-araw-araw na gastusin. Isingit ko na rin po itong kontrobersyal na 26 billion pesos na pondo para sa ayuda para po sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa pirmadong 2025 National Budget ng Pangulo, idinagdag po ang DOLE para mangasiwa po rito. Paano ang magiging sistema? Of course, magkakaroon po ng pakikipag-ugnayan sa iba-ibang mga ahensya. Maabangan po natin kung ano yung magiging detalye ng mga guidelines na ito. Pero patuloy po na makikipagtulungan ang Department of Labor and Employment sa iba pang mga ahensya, lalo po sa ating sa NECA, sa DSWD, at sa iba pang mga ahensya ang may kinalaman po sa programa ito. I'm not sure kung may detalye na po, Director, pero magiging katulad pa rin ba ito ng ginagawa po ng DSWD na pamimigay ng one-time cash aid sa minimum wage earners? Sa Department of Labor and Employment po, sinisiguro natin yung mga programang binibigay natin ay nagkakaroon po ng pakinabang sa ating mga beneficiaryo, lalong-lalo na yung pagkakaroon nila ng experience, whether ito ay sa wage employment or sa self-employment or livelihood. Kaya po, yun po ang sinisulong ng DOLE na nasiguruhin na yung mga programa, yung mga benefits na makukuha nila ay makakatulong sa kanila in the long term. Marami pong salamat, Director Patrick Patriwirawan ng DOLE Bureau of Local Employment.